Ate Shane, wala ka na bang bibilhin? Wala na. Sakto naman na itong mga dadalhin natin sa Rizal. Isa pa, baka mahirapan na tayong dalhin ng mga gamit natin kapag naparami ng babaunin. Hanap na lang muna tayo ng makakainan. Gutom na ako eh. Sige, hanap tayo ng barbecue house. Parang trip kong mag-barbecue nga. Ay! Ate, dahan-dahan ka nga. Aray ko. Naku, sorry po Manong, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kasi kayo nakita agad eh. Ha? Anong meron sa matandang to? Ate, halika na. Kain na tayo. Ha? Sorry po ulit, Manong. Aalis na po kami. Halika na, ate. Oo. Tara. Hello po sa inyo, Sir Jupiter. Kumusta rin po sa mga listeners ng Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot at Sityo Pangil. Ako nga po pala si Shane, isang trabahante sa isang ahensya ng gobyerno dito sa Romblon. 2022 pa lang, avid listener na ninyo ako. Kaya naman hindi nakalagpas sa akin ang isang kwento ninyo noong nakaraang mga buwan lang. Pamilyar na pamilyar po kasi sa akin ang kwentong yon dahil may pagkakahawig sa naranasan ko dati. Tungkol po yon sa isang aswang na hayok sa laman at may kakaibang kakayahan upang makapanlinlang ng bibiktimahin. Disclaimer nga lang po pala, Sir Jupiter. Itong ikikwento ko po ay may masiselang bahagi, kaya mas maigi kong ilayo na lamang po muna ang mga batang nakikinig. 2016, 22 years old pa lang po ako nito, Sir Jupiter. Mula sa Romblon ay naisip namin ang bunso kong kapatid na si Brennan na magbakasyon. 19 years old po siya noong mga panahong yon. Pupunta kami sa isa sa mga bukid na bahagi ng Rizal Province. Naroroon po kasi ang isa naming tiyahin na kapatid ni Papa. Si Tita Belen. Nasa 45 years old na po si Tita noon. Pero wala pa po siyang asawa. Focus daw kasi talaga siya sa paninilbihan sa simbahan. Galing dito sa amin sa Romblon, lumipad kami papuntang Kamaynilaan. Tumuloy kami sa isang apartment sa may Pasig. Pagmamayari iyon ng isang kakilala ni Brennan. May bakanting unit na may isang kwarto kaya doon na muna kami ng isang gabi. Tapos namili kami ng konting mga dadalhin papuntang Rizal. Medyo liblib kasi ang bahay ni na Tita Belen kaya mas mabuti nang kumpleto kami sa mga gamit. Bandang 7:00 ng gabi, naglalakad na po kami ni Brennan sa may bangketa nang may makabanggaan akong isang kakaibang matandang lalaki. Medyo madungis po siya, Sir Jupiter. Medyo matangkad, pero butot balat. Lubog na nga po ang mga pisngi at mga mata. Naninilaw din ang mga ngipin at medyo naglalaway. Kapansin-pansin ding kakaiba ang kanyang amoy. Hindi amoy araw o amoy basura, kundi parang amoy ng nabubulok na karne. Ano bang meron sa taong yun? Ba't ganun siyang makatitig sa akin? Unang tingin ko pa lang doon, alam ko nang may mali eh. May padila-dila pa sa labi. Manyaki sa taong grasa yata yun, ate. Buti na lang talaga, nahila mo agad ako. Ewan ko ba? Pero bigla na lang kasi akong nanigas kanina. Nagtataka nga rin ako eh. Pag may manyak naman, hindi ako naninigas ng ganito. Nagagawa ko namang makapalag. Pero kanina, ewan ko ba? Ate, bilis. Sakay agad dyan sa isang taxi. Sinusundan tayo ng hayop. Ano? Diyos ko. Oo nga. Napalingon ako sa sinabi ni Brennan. Totoo nga, Sir Jupiter. Sinusundan kami ng kakaibang pulubi at nakapukol talaga ang titig niya sa akin.
Nakangisi pa ito ng malapad at pinupunas ang nanlilimahid na palad sa kanyang laway. Kaya naman dali-dali na nga kaming sumakay sa isang taxi na saktong nasa gilid ng daan. Hindi maawat ang panginginig ng kalamnan ko noon, Sir Jupiter. Kahit kasi papalayo na kami ay sinusundan pa rin ako ng tingin nung matanda. Ate, kumalma ka. Wala na yung tao. Malayo na tayo. Nakakainis. Ba't ba kasi may mga ganong tao pang pakalat-kalat sa daan? Nawala na sa isip namin ni Brennan ang gala. Dumiretso na lang kami pabalik sa tinutuluyan naming apartment. Ang amin noon ay makapagpahinga sa kung saan man mas ligtas. Kumusta na pakiramdam mo, ate? Medyo kumakalma na ako. Pero parang ayoko nang magtagal dito sa kamay nilaan. Gusto ko nang pumunta kina tita. Hayaan mo na. Bukas naman ang alis natin papunta dun. Payapa naman yung baryo ni na tita. Walang mga manyak dun. Oo nga pala. Nakapagpa-deliver na ako ng hapunan. Kumain na tayo agad pagdating nun para makapagpahinga na. Kumalma naman po ako noong gabing yun, Sir Jupiter. Nakapaghapunan din po kami bagamat wala akong ganang kumain. Di mo pa halos ginagalaw yung pagkain mo, ate, ha? Paborito mo naman yan, ha? Wala akong ganang kumain, Brennan. Ate, wag mo na masyadong isipin yun. Simpleng estrangherong manyakis lang yun. Kakaisip mo dun lalo kang hindi mapapanatag niyan. Ewan ko ba, Brennan? Pero pakiramdam ko, naririyan lang siya sa paligid eh. Hindi ko alam pero hindi naman ganito ang epekto sa akin ng mga manyak sa daan. Ate, sige na. Kumain ka na ng maayos. Pagkatapos, magpahinga ka na kaagad. Ako nang bahala magligpit dito. Yun nga po ang nangyari, Sir Jupiter. Pagkatapos kong kumain, agad na akong pumasok sa kwarto. Si Brennan ang naiwan para magligpit ng pinagkainan namin. Doon lang din siya sa sala matutulog. Diyos ko naman, umalis ka na sa isip ko. Ano ba kasi nangyayari sa akin at nababalisa ako ng ganito? Mahigit 1 oras din akong paikot-ikot lang sa higaan noon. Pinatay ko na lang din ang ilaw para makatulog na. Tumalab naman po nang makaidlip na nga ako. Subalit. Ano nangyayari sa akin? Ba't ako kinakabahan ng ganito? Bandang 2:00 ng madaling araw nang bigla na lang akong nagising. Humahangos, pinagpapawisan at napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Nakakapagtaka kasi hindi naman ako binangungot noon. Ang totoo ay wala nga akong maalalang kahit anong panaginip. Kaya naman pumunta ako ng kusina para uminom ng tubig. Subalit nung babalik na sana ako ng kwarto ay napalingon ako sa bintanang nasa likod ng lababo. Nanlaki ang mga mata ko nang may makitang anino na nakatayo sa labas ng saradong mga salamin. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Paano ka nakapasok sa bakuran, ha? Te, anong nangyari? Ba't ka sumisigaw? Yung bintana, tingnan mo. Sino yan? Oh, Brennan, mag-iingat ka. Baka kung sino yan. Wala namang tao. Nasaan na yun? At bakit ang baho? Dinumog kami ng pagtataka. Kitang-kita kasi naming may tao roon sa labas ng bintana, Sir Jupiter. Imposibleng mawala na lang yon ng bigla. Isa pa ay bigla na lang may mabahong amoy na pumasok kasabay ng hangin.
lakas loob na tiningnan ni Brennan ang bakuran. May nakita ka sa bakuran? Wala talaga ate. Walang kahit sino man doon. Wala rin pwedeng pagmula ng amoy bulok na karne. Magpahinga na siguro tayo ulit. Pero paano kung biglang bumalik yung taong yun kapag tulog na tayo? Isarado lang natin na maigi yung mga bintana ate. Tsaka, doon na lang muna siguro ako sa kwarto matutulog. May sofa naman doon. Ang kaso hindi na kami makatulog ulit ni Brennan. Doon na po namin napagpasyang maghanda na lang para bumiyahe pa Rizal. Kaya nasa daan na kami noong papasikat pa lang ang araw. Tinawagan na rin namin si Tita Belen para salubungin kami sa terminal. Hindi kasi namin alam ang eksaktong daan papunta sa kanyang lugar. Sige lang, kumain muna kayo at malayo pang biyahe natin. Ano ba kasi at napaaga kayo masyado? Di ba tanghali kayo dapat dadating? May kakaiba lang po kasing nangyari doon sa Pasig, tita. Paanong kakaiba? Mahirap ipaliwanag, tita, pero magkasunod na kilabot yung dinanas namin. Ang uno, may nakabanggaan si ate na matandang manyakay sa bangketa. Napakalagkit kung makatingin, tita. Tapos naglalaway pa po. Ang matindi pa rito, talagang sinundan pa kami. Buti talaga nakasakay kami agad ng taxi. Una, ibig sabihin meron pa. Opo, tita. Bigla na lang akong nagising kaninang mga 2:00. Kabadong-kabado ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kaya naisip kong uminom muna ng tubig. Kaso sa kusina naman, may nakita kaming anino sa may bintana. Pero wala namang tao nang binuksan namin. Anino? Hindi kaya guni-guni nyo lang. Baka dala ng antok o dahil sa biglang pagkakagising. Pwede po sanang guni-guni, tita, ang kaso. Dalawa kaming nakakita. Dalawa rin kaming nakaamoy ng masangsang. Ibig sabihin, hindi kami namamalikmata lang. Sino naman kaya yung nanggugulo sa inyo? Naisip ko nga po, tita. Baka yung matandang nakabanggaan ko. Pero malabo naman. Paano naman kasi niya matutunto ng apartment? Ang sama na tuloy ng pakiramdam ko. Ate, hayaan mo na yung matandang yun. Wala na yun. Malayo na tayo dun, no? Oo nga naman. Nandito kayo para magbakasyon at mag-relax. Kaya wag mo na yung masyadong isipin. Pagkatapos mag-almusal sa isang karinderya malapit sa terminal ay bumiyahe na ulit kami. Diretso na po yun sa lugar ni na Tita Belen. Mahigit 1 oras din po yun mula sa isang lungsod ng Rizal. Hindi ko na lang sasabihin kung saan eksakto, basta doon iyon sa isang magubat at mabundok na bahagi. Ang bahay ni na Tita Belen ay nasa gitna ng maliit na taniman ng mangga. Naruroon yon sa isang baryo na pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop ang pangunahing kabuhayan ng mga tao. Napaka-presko po ng paligid. Sariwa ang hangin, maraming mga humuhuning ibon at malayo sa polusyon. Kaya saktong-sakto sa amin iyon ni Brennan para makapag-relax. Yun nga lang ay hindi ko makuhang mapanatag kahit noong nakarating na kami sa bahay ni Tita Belen. Hindi pa rin maipintay ang mukha mo, ate, ha? Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Hindi pa rin ako mapalagay, Brennan. Pakiramdam ko, hindi pa rin tayo ligtas dito. Ano ba naman, ate? Ngumiti ka nga. Alam mo, pahinga lang ang kulang sa'yo, eh. Tapos gala tayo. Punta tayo dun sa may ilog o sa gubat. Umaya masira ang buong bakasyon natin dahil lang sa nangyari dun sa Pasig. Siguro nga kulang lang ako sa pahinga. Shane, Brennan, halinga muna kayo rito sa kusina. Tulungan niyo ako maghanda ng lulutuing gulay para sa tanghalian. Nandiyan na po, tita!
Buong araw na masama ang pakiramdam ko noon, Sir Jupiter. Pagsapit nga ng hapon ay tuluyan ng sumakit ang ulo ko. Nagpahinga na lang ako at natulog habang si Brennan ay nauna ng gumala sa bukirin. Nagising ako noong hapunan pero masakit pa rin talaga ang ulo ko. Kaya natulog ako ulit agad pagkatapos kumain. Ano ba to? Kinakabahan na naman ako. Nagising na naman akong bigla sa gitna ng gabi. Hindi ko na po sigurado kung anong oras yun. Nakasindi ang ilaw sa kwarto at bukas din ang bintana. Rolling windows po iyon, Sir Jupiter. Yung bang may malalapad na mga salamin tapos may maliliit na parang mga gulong sa ibaba. Ganun po. Kaya naman, iniisip ko noon kung nakalimutan ko ba talagang isara yun o baka hindi ko lang nailak sa loob kaya nabuksan ng kung sino mula sa labas. Diyos ko, ba't ba ganito katindang epekto sa akin ang pulubing yun? Hanggang ngayon siya pa rin ang naaalala ko. Ngayong kinikilabutan ako. May isara na nga yung bintana. Ang lamig. Ba't ba kasi hindi ko naisara to? Oh, teka. Sino yun? Ibababa ko na sana ang kurtina nang may mahagip ang paningin ko sa malapit na kakahuyan. Madilim ang kinaroroonan noon, ngunit naaninag ko pa rin dahil clear glass nga ang bintana ni na Tita Belen. Sarado na po ang bintana noon pero muli akong nanlamig sa nakita. Ano yan? Tao ba yan? Pero bakit napakapula ng mga mata? Napamaang na lamang ako nang mapagtantong aninong korteng tao ang naroroon pero napakapula ng mga mata. Kung titignan ay para talaga silang mga sinindihang sigarilyo sa gitna ng dilim. Nilunod na ako ng kilabot noon, Sir Jupiter. Subalit katakatakang hindi ko maigalaw ang katawan ko para maibaba ang kurtina at bumalik sa kama. Hindi ko man lang maibaling sa ibang direksyon ang ulo ko para mag-iwas ng tingin. Hindi ako makagalaw. Ano nangyayari sa akin? Tulong! Tulungan niyo! Nakita kong unti-unting lumakad ang kung anumang nilalang palapit sa bahay. Sinusubukan kong patapangin ang sarili ko. Binubulong ng utak ko na nasa second floor naman ako ng bahay. May makakapal na grills din ang bintana. Siguro naman ay hindi ako magagalaw ng nilalang na yun. Subalit sadyang kinakain ako ng hilakbot habang palapit ng palapit ang aninong may mapupulang mga mata. Wag! Huwag lalapit! Diyan ka lang! Wag! Tulong! Brennan! Tita! Saglala! Nagulat na lamang ako nang biglang naglaho ang nilalang na yon at muling lumutang sa mismong harap ng bintana. Nagkatapat ang mukha namin pero hindi rumirehistro sa utak ko ang kanyang itsura. Ang tumatak lang sa akin noon ay ang pula niyang mga mata na nakatitig diretso sa mga mata ko. Agad-agad din ay sumabog ang napakabahong amoy. Amoy na bubulok na karne. Parehong-pareho sa naamoy namin sa bintana doon sa apartment. Nagsusumigaw na ang kalooban ko noon pero hindi pa rin talaga ako makagalaw. Di ko pa rin maibaling ang ulo ko at wala man lang kahit konting boses na nakakalusot sa lalamunan ko. Panaginip. Panaginip lang
talaga yun? Umaga na po nang mapabalikwas ako ng bangon, Sir Jupiter. Agad akong lumingon sa bintana. Sarado na yun. Nakababa na rin ang makapal na kurtinang abot hanggang sa may sahig. Binangungot lang ba talaga ako? Ba't parang totoo? Nangangalay ang katawan ko. Parang ako hindi gumalaw sa loob ng mahabang oras. Anong nilalang kaya yun? Ate! Ate, gising ka na ba? Kakain na tayo. Nandiyan na! Susunod na ako sa baba! Bilisan mo, oy! Kung hindi, uubusin ko yung sinangag at galunggong. Sige ka. Nandiyan na sabi! Hintay lang! Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti na rin po akong kumalma. Noon ay naramdaman ko na ang umiinit ng paligid dahil sa araw. Amoy ko na rin ang bango ng sinangag mula sa kusina. Kaya naman bumaba na ako para kumain. Kumusta ng pakiramdam mo, Shane? Masakit pa rin ba ang ulo mo? Hindi na po, tita. Ayos na po ako. Binangungot nga lang ako kagabi. Ano bang ate? Baka yung kakaibang matanda na naman yan, ha? Hindi, Brennan. May kakaibang nilalang daw sa labas ng bahay. Una nun, andun lang yun sa may kakahuyan. Tapos bigla na lang napunta sa harap mismo ng bintana ko. Kakaiba? Paano kakaiba? Mahirap ipaliwanag eh. Basta parang anino lang yung nakita ko. Tapos masyadong pula ang mga mata. Kung titignan, parang may yosi dun sa dilim. Ang magandang gawin, Shane, magsimba tayo ngayon. Sakto rin kasi linggo. Tapos gumala na kayo ni Brennan mamaya. Sulitin nyo ng bakasyon nyo rito. Matagal-tagal na rin kayong hindi makakabalik eh. Anong oras po bang misa, tita? Yun nga po ang nangyari noong araw na yon, Sir Jupiter. Nagsimba kaming tatlo pagkatapos ay gumala kami ni Brennan sa bukirin. Sa kabutihang palad, epektibo naman po iyon para gumaan ng tuluyan ang pakiramdam ko. Noong kinagabihan nga ay hindi na ako nanaginip ulit ng masama. Naging maayos na rin ang pakiramdam ko sa mga sumunod pang 3 araw ng pamamalagi namin sa probinsya ng Rizal. Ang akala ko po talaga magtutuloy-tuloy na yun. Subalit, may nangyari na namang kahila-hilakbot noong ika-4 na araw namin doon. Ate! Halika na! Ang sarap ng tubig! Napaka-presko! Andiyan na! Sandali lang! Oh, teka. Ano yun? May tao ba doon? Ano pa bang tinitingnan mo dyan, te? Dalihan mo na! Ano kasi? Parang may tao yata doon sa tawid ng ilog. Wala naman eh. Baka naman maliligo lang din, umangin isda. Kaya halika na. Sarap-sarap ng tubig, oh. Oo na, nandiyan na. Lamig! Ano na, sabi sa'yo eh. Ang sarap-sarap ng tubig. Oo nga. Walang sinabi mga swimming pool sa syudad. Hoy, ate, karera tayo. Simula tayo dito sa malaking bato na pinagtalon natin. Tapos, unahan tayo doon sa nakatumbang kahoy sa tawid. Ano? Game? Hinahamon mo ako, ha? Sige. Sige. Ready na? Mhm. 1, 2, 3! Kakainis. Ang bilis na mo ako na yun, Ate! Ate!
Hindi pa man ako nangangalahati sa lalangoyin ay bigla ko na lang naramdamang may humila sa kanang binti ko. Sinubukan kong iangat ang sarili pero sadyang napakalakas ng kapit sa akin. Sinubukan ko rin siyang sipain ng kaliwa kong paa pero wala akong tinatamaan. Sunod ay naramdaman kong hinawakan na rin niya ang hita ko, Sir Jupiter. Sunod naman ay pinisil niya ang hita ko at hinawakan ang kasalanan ko. Doon na ako kinilabutan. Ramdam na ramdam ko ang napakagaspang niyang balat at matatalim na mga kuko. Hindi pa siya nakontento. Inabot din niya ang dibdib ko at pinisil-pisil yun. Lahat ay nangyari sa loob lang ng ilang segundo. Hanggang sa maramdaman kong may humawak sa isang kamay ko. Si Brennan. Sinusubukan niya akong hilain. Yun nga lang ay nauubusan na ako ng hininga at lakas nun dahil sa pagkakalublob sa medyo malalim na ilog. Gayunpaman ay pinilit ko pa rin ang sarili. Tuloy-tuloy ang pagsipa ko kahit wala akong tinatamaan. Ikinapit ko rin ang kabila kong palad sa kamay ng kapatid ko. Nagdarasal na sana hindi siya mahila rin pababa at malunod kasama ko. Hanggang sa naramdaman kong bumitiw na sa akin ang kung ano o sino. Nagawa na rin niya akong hilain at maisalba ni Brennan. Ano bang nangyari sa'yo, te? Bakit ka lumubog? Hindi ko alam kung ano o sino yun. Basta may humila sa akin pababa. Tapos hinihipuan ako. Ano ka mo? Hinihipuan ka? Sigurado ka ba? Ate, tingnan mong binti at tita mo. Ano? Sir Jupiter, nahintakutan po ako nang mapatingin sa ibabang bahagi ng katawan ko. Nakita kong may namumulang marka sa binti ko kung saan ako hinawakan ng humila sa akin. May bakas doon ng kamay. May ilang sugat din ako sa binti, hita at kahit sa bandang puwitan. Pahaba ang mga iyon na animoy mga sugat na gawa ng kalmot. Maski ang shorts ko noon ay bahagya na ring napunit sa bandang likod at gilid. Sinalat at tiningnan ko ang dibdib ko. Wala namang sugat doon, ngunit medyo masakit dahil nga sa pagkakapisil ng kung anuman. Ate, uwi na tayo. Palagay ko hindi na nga ligtas dito. Nakakainis na. Ano ba kasi ang bumabagabag sa akin? Hindi na to simpleng hinala. Kutob o guri-guri lang. Naniniwala na ako sa'yo, ate. May mali nga talaga sa nangyayari. Sabihin natin agad si tita pagdating sa bahay. Etong tuwalya, oh. Itapis mo sa bewang mo. Dali-dali kaming lumakad pabalik sa bahay ni Tita Belen. Sinuot namin ang kakahuyan. Papadilim na po noon, bagamat may araw pa naman. Habang nasa daan ay palingon-lingon ako, Sir Jupiter. Pakiramdam ko kasi noon ay may nakasunod o nagmamasid sa amin. Ate, huwag ka nang lingon ng lingon. Wala naman kasing ibang tao sa paligid. Kinakabahan ako, Brennan. Pakiramdam ko talaga may nakasunod o nagmamasid sa atin. Bilisan na lang natin. Kung sino man yan, di niya tayo dapat na maabutan. Tuloy-tuloy na kaming tumakbo papunta sa bahay ni Tita. Hawak-hawak ko ang nakatapis na tuwalya sa bewang ko para di mahulog. Napakatindi na ng kalabog ng dibdib ko noon pero pinilit ko lang baliwalain. Kahit ang pakiramdam kong may nagmamasid ay hindi ko na pinansin. Nakakapagod yung takbong yun, ah. Isarado natin ang mga bintana at pinto nitong bahay. Ano ba kasing nangyari sa inyo sa may ilog? Te, ipakita mo nga kay tita yung mga sugat mo. Eto po, tita. Diyos ko, anong nangyari dyan? Kanina po kasi, tita, habang lumalangoy kami sa ilog, bigla na lang may humila sa akin pailalim. Napakahigpit ng hawak sa akin, tapos kung saan-saan pa nakakarating yung kamay. Pero kapag sinisipa ko naman, wala akong tinatamaan. Wala ba kayong nakitang ibang tao ron?
Nung una, parang may nakita ako sa bandang tawid ng ilog. Nakakubli sa isang puno. Pero biglang nawala. Tapos nung lumalangoy na kami ni Brennan, doon na po biglang may humila sa binti ko. Wala naman kahit sinong lumusong sa ilog nun maliban sa amin. Pasensya na po sa itatanong ko ha. Pero wala po bang Shokoy sa ilog na yon? Shokoy? Anong Shokoy ba, Brennan? Tita, alam ko pong nakakabaliw yung naiisip ko. Pero wala kasi akong ibang maisip na paliwanag eh. Bigla na lang may nangihila ng binti. Kahit ako, ramdam ko rin may humihila kay ate pababa. Noong sinusubukan ko na siyang hilahin pataas, wala nga naman akong nakitang ibang tao sa ilog kanina. Wala naman akong naririnig na ganyang mga Shokoy sa ilog na yon. At saka, hindi naman totoo ang mga ganyang nilalang eh. Kahit naman po ako. Di rin ako naniniwala sa mga ganyang nilalang. Pero doon kasi tumuturo ang isip ko. Hindi kaya yung halimaw sa panaginip ko nung unang gabi natin dito? Halimaw? Iyan bang sinabi kong aninang may pulang mga mata sa kakahuyan? Tapos bigla na lang nasa harap na ng bintana ako. Oo, naalala ko. Pero di ba umayos ng pakiramdam mo noon, Shane? Kung magsimba kaya tayo bukas? Walang misa pero pwede tayong manalangin at magsindi ng kandila ron. Sige po, tita. Kung makakatulong po yun. O siya, sige. Bukas na bukas din ay pupunta tayo ulit ng simbahan. Pagkatapos mag-almusan, kayo munang magbantay sa nilalaga akong baka, ha? Kapag malambot na, ilagay ninyo yung bok choy at patayin agad ang apoy. Magliligpit lang ako ng sinampay. Lumabas si tita para kunin ang kanyang mga sinampay at pumunta siya agad sa kanyang kwarto sa second floor. Katabi yon ng kwartong tinutuloyan ko. Ako naman ay nagbihis tapos bumalik na ng kusina. Sinigurado rin namin ni Brennan na sarado ang lahat ng mga bintana at pinto sa buong bahay. Oh, heto na yung sabaw. Nasaan kaya si tita? Pasado 7:00 na. Ba't di pa siya bumababa? Yun na nga eh. Puntahan ko na lang muna. Pumanhik ako sa kwarto ni Tita Belen at kumatok. Yun nga lang ay hindi po niya ako agad na pinagbuksan. Sa halip ay may narinig akong mahihinang kalabog mula sa loob. Kumatok po ako ng kumatok hanggang sa bumukas na nga po ang pinto. Yun nga lang ay konti lang ang pagkakabukas doon, Sir Jupiter. At sumilip lang si Tita Belen. Hindi rin po siya agad nagsalita. Tita, kakain na po tayo. Ba't hindi pa kayo bumababa? Hindi pa ako nagugutom. Tita, ayos lang po kayo? Ba't parang namumutla kayo? Ha? Masama kasing pakiramdam ko. Ayokong kumain. Sige po, hahagdan na lang kita ng kanin at sabaw dito sa kwarto nyo. Para naman malam na ng mainit ang tiyan nyo. Baka lalong sumama ang pakiramdam nyo pag nalipasan kayo. Huwag na. Ako nang bababa mamaya. Gusto kong magpahinga. Matulog kayo ng maaga pagkatapos kumain. Sige po, kung yan ang gusto nyo. Napakaganda mo talaga. Po? Tita? Wala. Bumaba ka na. Sige. Anong problema ni tita? Bagsakan daw ba ako ng pinto? Hindi ko matukoy, Sir Jupiter. Pero ramdam kong may kung anong mali kay tita noong sandaling yon. Gayunpaman inisip ko na lang na baka masama lang talaga ang pakiramdam niya. Kaya naman bumaba na lang ako pabalik ng kusina. Oh, nasaan na si tita? Masama raw ang pakiramdam eh. Ayaw daw kumain.
Ayaw di magpati ng hapunan sa kwarto niya. Bababa na lang daw siya pag nagutom. Ayos naman yun kanina. Anong nangyari doon? Di ko nga alam eh. Baka biglang sumakit ang ulo. Naghapunan na kami ni Brennan. Pinagtabi na lang namin si Tita Belen ng kanin at nilagang baka para may makain siya kapag nagutom. Pagkatapos naman kumain ay naghugas na ako ng pinggan. Nagpahinga kami sandali ni Brennan sa may sala tsaka pumunta na sa kani-kanya naming kwarto. Ako nga ay doon sa second floor sa kwartong katabi nung kay Tita Belen. Si Brennan naman ay doon sa isang kwarto sa baba malapit lang sa sala. Lumabas ako nang maisip kong katukin ang pinto ng kwarto ni Tita. Subalit di niya ulit ako pinagbuksan. Di rin siya sumasagot. Napabahala ako pero wala naman akong magagawa dahil nakalak ang kwarto niya. Kaya bumalik na lamang ako sa kwarto ko. Yan. Sarado ng bintana at nakababa ng mga kortina. Kinakabahan na naman ako ah. Kailangan kong siguraduhin walang kung anong makakapasok sa bintana. Kahit noong nakahiga na ako, maya't maya pa rin ang lingon ko sa bintana, Sir Jupiter. Natatakot akong baka bigla na lang yung bumukas kahit nakalak. Kahit ang pinto ay sinigurado kong nakalak din, palinga-linga din ako sa kwarto. Kinakabahan akong baka may kung ano na namang sumulpot mula sa kung saan. Sinubukan kong pumikit. Hindi ako makatulog. Kahit inaantok na ako, nanatili lang akong nakapikit. Hindi ko sigurado kung gaano katagal yon pero siguro mga kalahating oras o higit pa. Hanggang sa narinig ko na lang na lumagatok ang doorknob. Ang tunog po noon ay parang sinusian tapos na-unlock, Sir Jupiter. Doon ako napadilat at saktong nakita kong bumukas nga ang pinto. Oh, sino yan? Sino nandyan? Sumagot ka! Oh, nagsara. Walang pumasok. Umanda ka sa akin pag nauli kita. Si Tita ba yun? Wala akong nakita nang buksan ko ang pinto, Sir Jupiter. Pero naabutan ko pang nagsara ang pinto ng kwarto ni Tita. Sa totoo lang ay kabadong-kabado na po ako noon. Gusto ko nang tumakbo papunta sa kwarto ng kapatid ko, kaso natatakot ako. Natatakot akong baka bigla na lang may humila o sumalubong sa akin sa madilim na hallway at hagdan. Tapos kung ano pa ang gawin sa akin. Diyos ko, protektahan niyo ako. Kinakabahan talaga ako. Isinarado at nilak ko na lang ang pinto noon saka bumalik ako sa kama ko. Nagtalukbong ako ng kumot. Pinilit ko ulit ang sarili na makatulog. Pero sadyang nilalamon na po ako ng hilakbot. Naglaho na ng tuluyan ang antok ko. Hilakbot na lalong tumindi nang marinig ko ulit na sinusian at bumukas ang pinto ng kwarto ko. Oh, nandiyan na naman siya. Sino ba kasi yan? Nanatili ako sa loob ng kumot. Pinipilit magkunwaring natutulog. Noong sandaling yun ay narinig kong may mga yabag na paang pumasok sa kwarto ko tsaka nagsara ulit ang pinto. Sino ka ba kasi? Ano bang kailangan mo sa akin? Oh, nandiyan siya. Sa gilid ng kama ko. Pakiramdam ko po noon ay tumigil ang paghinga at tibok ng puso ko dahil sa matinding takot. Ramdam na ramdam kong nasa gilid na ng kama ko ang kung sino. Nanatili pa rin akong nakatalukbong, abot-abot ang pananalangin sana umalis na ang kung anuman o sino man sa kwarto ko.
Hanggang sa nagulantang na lamang ako nang may kamay na dumampi sa bewang ko. Di ko napigil ang sarili na mapasigaw. Sino ka ba kasi? Ano bang kailangan mo? Oh, tita? Ano pong ginagawa niyo rito? May kailangan po kayo? Napakaganda. Napakaganda mo talagang babae ka. Po? Ano bang ibig niyong sabihin? Sa isang iglap ay hindi ko naman pumaigalaw ang katawan ko, Sir Jupiter. Parehong-pareho sa naramdaman ko noong unang gabi ko sa bahay na yon. Nakabaling lang ang mukha ko sa direksyon ni Tita Belen at nakamaang ang bunganga ako. Kumpirmado ko ring may mali nga sa kanya noong sandaling yun. Kita ko kasing naglalaway ng husto si Tita. Bahagyaring namumula ang kanyang mga mata at kumulubot ang kanyang balat. Anong gagawin mo sa akin? Akin ka. Simula ngayon, akin ka na. Iniayos niya ang pagkakahiga ko pahilata sa kama. Hindi pa rin talaga ako makagalaw, kaya hindi ako makapalag. Isa-isa niyang hinubad ang lahat ng saplot ko. Tumutulo na sa balat ko ang nakakadiri at napakabaho niyang laway. Sinipsip niya ang hita ko. Ililipat na sana niya ang kanyang mukha sa kasilanan ko nang biglang... Ate! Ano bang nangyayari sa'yo dyan sa loob? Ba't kinapasigaw? Ate! Ate! Pwisit! Istorbo! Brennan! Tulong! 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 Walang tao. Pero, Ate! Papasok na ako ah! teka sandali! Diyan ka lang sa labas! Nako, sorry te! Gulong-gulo ako noon, Sir Jupiter. Nagsasabunutan na sa utak ko ang posibilidad ng pagiging totoo o bangungot ng nangyari. Dali-dali kong pinunasan ang laway na nasa balat ko pagkatapos ay nagsuot ako ng damit. Doon ko na pinapasok ang kapatid ko. Ano ba kasi natulog ka ng hubot-hubad eh? Di ka man lang naglock ng pinto. Tsaka ba't ka sumisigaw kanina? Hindi ganun, Brennan. Hindi ganun yun. Teka ah, kuha muna ako ng tubig sa baba para kumalma ka. Hindi. Huwag mo ko iiwan dito, Brennan. Natatakot ako. Natatakot ako. O sige, huminga ka ng malalim. Ayan. Ngayon, ikwento mo sa akin kung anong nangyari. Ginapang ako ni tita. Ano ka mo? Seryoso ka ba? Paano ginapang ka ni tita? Hindi nga lang ako sigurado kung si tita nga ba yun o nagpapanggap lang na siya. Teka. Unti-unti mong ikwento, ate. Hindi malunok ng utak ko eh. Pilit kong sinalaysay kay Brennan ang nangyari kahit nanginginig pa rin ang kalamnan ko. Nahirapan siyang maniwala noong una. Pero nakumbinsi ko rin siya nang ipakita ko ang natitirang bahid ng laway sa bedsheet ko. Hindi po iyon pangkaraniwang laway ng tao o anumang hayop. Napakabaho po kasi. Napakalapot din at medyo kulay berde. Tapos ayun, nung kumatok ka, bigla na lang akong napabalikwas ang bangon. Para bang nagising ako mula sa bangungot. Naglaho ring bigla yung nilalang na yon. Sa palagay ko sa bintana siya lumabas, ate. Oh, teka. Ba't bukas yan? Sinarado at nilako yan kanina. Sigurado ako ron. Teka, tingnan natin. Eto nga, ate. May laway dito sa bandang gilid ng bintana. Napakabaho. Patingin nga ako. Oo nga. Laway nga mismo niya yan. Ngayon, ang gumugulo lang sa isip ko, kung kinaya niya ang itsura ni tita,
Nasaan na si tita? Diyos ko, hindi ko naisip agad yun. Kung peking tita ang nakakausap mo kanina nga punan, malamang na nasa hindi magandang kalagayan ng totoong tita natin, ate. Nakakainis, napakahina ko. Halika na, puntahan natin si tita. Agad-agad ay pumunta kami ni Brennan sa kwarto ni Tita Belen. Abot-abot ang panalangin kung sana ayos lang ang tiyahin namin. Subalit iba sa pinagdarasal ko ang dinatnan namin ng kapatid ko. Hindi! Tita! Tita Belen! Anong nangyari sa inyo? Sino may gawa sa'yo nito? Tita! Nakita na lamang namin si Tita Belen sa kanyang kama. Nakasubsob ang mukha sa niligpit niyang mga nilabhan. Naliligo sa sarili niyang dugo. Butas na ang kanyang leeg kahit nakataob ang kanyang katawan ay kita rin naming nasa ilalim ng kanyang tiyanan ang lumuwa niyang mga laman loob. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Maghanap tayo ng saklolo. Bilisan natin. Iibang taga-baryo ang mga tarang kahit sino. Naglakas loob kaming lumabas ni Brennan para maghanap ng saklolo. Ilang minuto pa po kaming naglakad dahil magkakalayo ang agwat ng mga bahay doon hanggang sa may nakasalubong kaming tanod. Agad naming sinumbong sa kanyang nangyari. Mabilis naman nilang pinuntahan ang bahay at nagsimula ngang mag-imbestiga. Kasalanan ko to eh. Ramdam ko nang may mali kay tita. Kanina pa lang nung tinawag ko siya para kumain. Dapat talaga tiningnan ko pa siya ng maigi. Dapat binuksan ko yung pinto. Baka nailigtas pa natin si Tita Belen. Ate, wala kang kasalanan dun. Kung pinilit mong tingnan ng maigi yung nakausap mo, baka dun pa lang, dinali ka na nung halimaw na yon. Walang ibang may kasalanan dito, kundi yung kung anumang impaktong yon. Nakakainis. Paano ba natin bibigyan ng hustisya sa tita? Na hindi natin alam kung anong halimaw yung nanggugulo sa atin. Ang isipin lang muna natin ngayon, ang burol at libing ni Tita Belen. Ang mahalaga ay mailagay natin siya sa tahimik ng maayos. Puspusa ng naging investigasyon ng otoridad nung gabing yun, Sir Jupiter. Maski kami nga mismo ni Brennan ay tinanong din nila. Hindi man nila sabihin ng direkta, ramdam naman naming pinaghihinalaan din kaming pumatay kay Tita Belen. Idagdag pang mahirap ng paniwalaan ang testimonya naming may nanggagambalang halimaw sa bahay. Subalit mabilis ding naglaho ang suspetsa sa amin ng mga tao. Kumusta na, Brennan? Anong sabi ni na Kapitan? May nahanap silang mga kakaibang bakas sa kakahuyan. Malapit lang dito sa bahay. Ha? Kakaibang mga bakas? Parang bakas ng nakayapak na paa ng tao. Pero medyo pahaba ng konti. May mga natagpuan ding mga laway na katulad nung sa kwarto mo, ate. Nakita rin yung mga laway na yon sa labas ng bintana ni tita. Si Papa, natawagan mo na ba? Oo. Pero hindi pa raw sila agad makakapunta ni Mama. Makakarating sila sa mismong araw ng libing paraw. Nagpapadala na lang daw sila ng panggastos sa burol. Tungkol nga pala sa burol. Sagot na raw ng simbahan. Tapos, mas okay daw na sa kapilya ng baryo iburol si Tita Belen. Siguro nga mas okay yung ganon. Taong simbahan si Tita Belen eh. Kahit paano, doon siya mamamalagi sa mga huling araw niya bago ilibing. Laking pasasalamat namin at inalalayan naman kami ng mga tao sa lahat ng mga pangangailangan sa burol. Hindi nga namin maiwasang mamangha, Sir Jupiter. Sa sobrang buting tao kasi ni Tita Belen ay napakaraming nalungkot sa kanyang pagkawala. Yun nga lang ay niyanig din ng matinding kilabot ang buong baryo. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan tungkol sa aswang. Naniniwala kasi ang mga taong isang aswang
ang nanggambala sa amin. Kumusta? Kayo ba yung mga pamangkin ni Belen? Opo, Manong. May kailangan ho kayo. Nakikiramay ako sa inyo. Ako nga pala si Noli. Ako ang taga-dasal ng baryo. Kaya ako naandito ngayon sa burol ng tiyahin ninyo. Naku, maraming salamat po sa pagpunta, Mang Noli. Walang anuman. Malapit akong kaibigan ni Belen. Bukod kasi sa pagpapadasal ay isa rin akong albularyo. Sa akin siya humihingi ng mga halamang gamot kapag may dinaramdam siya. Uso pa rin pala mga albularyo ngayon, Manong? Sa mga syudad siguro, hindi na gaano. Baka nga, wala na sa ibang lungsod. Pero sa mga liblib na lugar gaya nito, marami pa kami. Malayo rin kasi ang mga ospital. Kaya kami yung tinatakbuhan ng mga tao. Kung sa bagay, may puntungan naman. Isa pa, may mga bagay na hindi kayang gamutin ng mga dalubhasa sa ospital. Gaya na lang ng nakikita ko sa iyo, Iha. Po, may problema po ba sa akin, Mang Noli? Malamang na narinig ninyo ng baka aswang ang pumatay kay Belen. Tama? Opo. At sang-ayon po kami doon. Ako po kasi mismo, nakaharap yung nilalang na yon. Sinasabi ko na nga ba? Nakaharap mo na siya. Dahil kumakapit siya sa'yo. Paano kumakapit po ba kay ate, Manong? Minarkahan ka na ng aswang na yon. Kaya kanya sinusundan. At sa nararamdaman ko, hindi basta-basta aswang lang yan. Isa siyang napakadelikadong halimaw. Kung ganon, ako talagang pakay ng aswang na yon. Oo. Posible rin na namarkahan ka niya bago pa man makarating dito. Siguro nga ay may mga aswang talaga rito sa amin. Pero yung nararamdaman ko sa iyo, kailanman ay hindi ko pa yan nakaharap. Mukhang isang dayo. Manong, may kakaiba nga pong nangyari sa amin bago kami makarating dito. Isinalaysay namin ni Brennan ang nangyari sa tinuluyan naming apartment sa Pasig. Sa pagka-paranoid ko, binanggit ko na rin pati ang tungkol sa nakabanggaan naming kakaibang matanda. Mahirap masabi kung yung matandang yung ba talaga ang aswang o hindi. Hindi ko pa siya nakakarap. Pero kung may nagpaparamdam nga sa inyo sa Pasig pa lang, siguro nga yun din mismo ang aswang na dumikit sa iyo at pumatay kay Belen. Mang Noli, paano po natin mapapatigil yung halimaw na yon? Wala naman kaming alam sa mga aswang-aswang na yan. Isa lang ang garantisadong paraan. Kailangan ninyong tumawid ng dagat. Nanghihina ang mga aswang sa tubig alat. Kung ganon, kailangan nating umuwi ng Romblon, ate. Kailangan. Sa lalong madaling panahon. Pwede po bang pagkatapos na lang ng libing ni Tita, Mang Noli? Hindi naman po kasi pwedeng iwan na lang namin basta dito si Tita. Pwede naman. Yun nga lang ay hindi ko masisiguro ang kaligtasan ninyo habang nananatili rito. Susubukan kung makakaya ko. Pero mahirap mangako. Malakas ang kalaban natin. Ilang araw ba ninyo balak iburol si Belen? 3 araw lang po, Manong. Sa makalawa na po ang libing. Maganda yan. Para hindi na kayo masyadong magtagal dito. Huwag kayong mag-alala. Sigurado namang maiintindihan kayo ng tiyahin ninyo. Ang problema, magawa kaya nating manatiling ligtas sa loob ng mga araw na yon, Brennan? Kaya mahalaga na huwag kayong maghiwalay hanggat naandito kayo. Lalo ka na, Ineng.
Hindi ka dapat naiiwang mag-isa. Nadagdagan ng kilabot at pagkabahala ko sa mga sinabi ni Mang Noli, Sir Jupiter. Pakiramdam ko ay hindi ako ligtas hanggat di kami nakakauwi ng Romblon. Pinilit ko na lang natibayan ang sarili. Hindi pa kasi talaga kami pwedeng basta na lang umuwi habang nakaburol pa si Tita Belen. Ate, pumunta muna tayo sa bahay ni Tita Belen. Higit 24 oras na tayo rito sa burol eh. Wala ka pang maayos sa pahinga. Matulog muna tayo ron kahit ilang oras lang. Isa pa bukas ng libing. Kailangan nating makapag-ipon ng lakas. Sige, pero lagyan natin ang mga pangontra sa aswang ang paligid ng bahay. Yun nga rin ang bala ko eh. Mahirap magpakakampante. Bibili na lang muna ako ng maraming asin at bawang sa may tindahan. Tapos balik lang ako rito. Damihan mo na para may pangontra sa loob at labas ng bahay. Areglado, ate. Bandang alas 7 na po ng gabi nang umalis si Brennan para bumili ng mga pangontra. Nasa 10 minutong lakad lang naman ang tindahan mula sa kapilya. Kaya doon na ako naghintay sa may bungad ng pinto. Hindi lang ako lumabas agad para hindi ako malayo sa mga nakikiramay na nasa kapilya. Tumanaw ako sa labas. Konting mga tao lang ang nasa bakuran. Walang ni isa mang nagsusugal. Siguro dahil nasa kapilya nga kami. Nilagpasan ko ng tingin ang mga taong naroroon. Napadako naman ang tingin ko sa madilim na daan sa labas ng bakuran ng kapilya. Wala akong nakita o naramdamang kakaiba. Mukhang ligtas namang lumakad pabalik sa bahay ni tita. Siguro naman, hindi kami basta aatakihin ng aswang sa daan. May dalang mga pangontra naman si Brennan eh. Ay, nasa na kayong taong yun? Ba't ang tagal bumalik? Lumipas ang halos kalahating oras walang Brennan na dumating. Nahuhulog na ang ulo ko noon at napapapikit na ako sa antok. Sumandal na nga lang po ako sa dingding ng kapilya para umidlip. Bandang alas 8:30 ng gabi nang maalimpungatan ako. Muli akong tumanaw sa labas ng pinto ng kapilya. Wala pa rin talaga ang kapatid ko. Tumindi na ang pag-aalala ko. Hanggang sa sumapit ang alas 9, natanaw ko na siyang naglalakad palapit ng kapilya. Dito ko na siya hinintay na makalapit ng husto. Dali-dali na akong lumabas at nilapitan ang kapatid ko. Saan ka ba galing? Ba't inabot ko ng mahigit isang oras? Ha? Ano kasi ate? Saan ka ba kasi bumili ng bawang at asin? Kala ko kung napano ka ni. Pangontra? Oo. Oo. Doon sa tindahan sa labas ng baryo. Sarado kasi yung malapit. Diyos ko naman, Brennan. Napakadelikado ng ginawa mo. Paano kung bigla kang sinalubong ng demonyong aswang na yun? Wala naman eh. Ayos lang ako. O siya, sige na. Punti na tayo sa bahay ni tita. Antok na ako eh. Nauna si Brennan na maglakad. Siya ang nagdala ng flashlight. Bitbit din niya ang supot ng mga pangontra. Nasa likod lang niya ako. Sa sobrang antok ko noon ay hindi ko na halos pinapansin ang paligid. Tuloy-tuloy lang ako sa paglakad hanggang sa makarating na nga po kami. Kaya mo pa bang ilatag yung mga pangontra, Brennan? Antok na talaga ako eh. Huwag kang mag-alala ate. Ako nang bahala rito. Para saan yung pangiti-ngiti mo dyan? Nako. Wala lang to. Sige na. Matulog ka na ate. Teka nga. Pahingi muna ng isang supot niyang asin. Baka mamaya niya nasa loob pala yung aswang eh. Ha? Oo. Eto. Salamat. Ayusin mo pagkakalatag ng mga pangontra ha. Ingat ka dyan.
Pagkapasok ko sa pinto, sandali muna akong huminto at nakiramdam. Napakatahimik ng bahay. Nilunod ako ng magkahalong kilabot at lungkot. Kilabot sa aswang at lungkot sa nangyari kay tita. Ay, hindi naman siguro sasalakay yung demonyong yun. Andiyan naman si Brennan. At may dala naman akong asin. Sana lang tumalab to kung sakaling kailanganin. Lumakad ako habang nakikiramdam. Umakyat ng hagdan, tsaka pumasok ng kwarto. Agad-agad ay binudburan ko ng asin ang bintana at sinarado ko yung maigi. Ibinaba ko rin ng makakapal na mga kurtina. Nagbihis ako tapos humiga na sa kama. Inilagay ko ang supot ng asin sa tabi ng unan ko sa may dingding. Antok na talaga ako. Baka tanghaliin ako ng gising nito bukas. Sino yan? Brennan? Ako ito, ate. Pasok ka lang. Ilak mo ang pinto. Sige, ate. Matulog ka na. Baka tanghaliin tayo ng gising bukas. Hindi ko na hinintay na makahiga si Brennan. Ipinikit ko na ang mga mata ko at isinuko ang sarili sa antok. Nakaharap ako sa dingding noon, Sir Jupiter. Si Brennan naman ay sa bukana ng kama humiga. Hindi nga po nagtagal at tuluyan na akong nakatulog. Subalit, nagising ako nang may maramdamang paghinga sa may batok ko. Napadilat ako ngunit di ako agad gumalaw nang mapansing madilim na ang kwarto. Dinig ko ring umuulan at kumukulog. Ito na naman. Hindi na naman ako makagalaw. Brennan! Brennan, tulong! Saklolo! Pinilit kong gumalaw pero ayaw po talaga. Pinilit ko ring sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bunganga ko. Ang nagawa ko lang ay bumulong sa sarili ko, umaasang sana marinig ako ni Brennan kahit imposible. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang dumampi sa isang balikat ko ang isang napakagaspang na kamay. Gustong-gusto ko na noong magsumigaw at tumakbo pero ayaw talagang makisama ng katawan ko. Ilang sandali pa narinig ko na lang na bumulong sa akin ang kapatid ko. Napakaganda mo talagang babae ka. Ngayon wala nang disturbo sa akin. Akin ka na. Akin ka na. Hinila niya ako pati haya, Sir Jupiter. Bagamat madilim ang kwarto, agad ko namang nakatitigan ang napakapula niyang mga mata. Mga matang mukhang mga nakasinding yosi sa gitna ng dilim. Kasabay ni noon ay umalingasaw sa loob ng kwarto ko ang napakasangsang na amoy, katulad pa rin ng amoy ng nabubulok na karne. Gumuhit ang kidlat, lumusot ang liwanag sa bintanang di ko alam kung bakit nakatabi na naman ng mga kurtina. Noon din po, Sir Jupiter, natanglawan ang kapatid kong nakatitig sa akin, subalit alam kong hindi si Brennan yun. Sigurado akong hindi yun ang kapatid ko. Mapapasakin ka na sa wakas. Akin ka na. Akin ka na. Hindi! Anong gagawin mo sa akin? Anong ginawa mo kay Brennan? Nasaan ang kapatid ko? Ngayong gabi, magpapakasawa ako sa'yo. Patong-patong nakilabot ang naramdaman ko noon, Sir Jupiter. Natatakot ako para sa sarili ko, ngunit natatakot din akong isipin kung ano ang maaaring ginawa ng halimaw sa kapatid ko. Hanggang sa hinalikan na nga niya ako sa leeg. Sinubukan kong pumalag pero di pa rin ako makagalaw.
Ramdam na ramdam ko ang bawat haplos ng magaspang niyang palad sa balat ko, sa pisngi, sa braso, sa dibdib, sa hita at maging sa mga bahaging hindi ko nababanggitin. Wala akong ibang magawa nun kundi ang maiyak sa kalooban ko. Naramdaman ko na namang dumaloy ang luha ko sa pisngi ko. Diyos ko! Tulungan niyo ako! Isok na! Ayoko na! Ayoko na! Lumuluha ka na. Yan ang gusto ko. Kapag kumakagat na ang matinding hilakbot sa kalooban ng isang napakagandang dilag. Tama na! Umiyak ka lang! Umiyak ka pa! Eto na! Pakiramdam ko ay tumigil ang paghinga ko at tibok ng puso ko nang maramdamang gagawin na niya ang kanyang pinakapakay sa akin. Abot-abot na ang panalangin ko noon, Sir Jupiter, subalit unti-unti na rin akong sumusuko. Ang gusto ko ay mamatay na lang kaysa danasin ang kababuyan ng aswang hanggang sa nagulat na lamang ako ng... Ate! Ate Shane! Andyan ka ba, ate? Brennan! Nakakainis. May disturbo na naman. Paano nangyayaring buhay pa yung kutong lupang yan? Brennan! Kapatid ko! Brennan! Tulong! Ate! Ano nangyayari sa'yo, ate? Wasakin natin ang pito. Dali! Natakasar! Muling gumuhit ang kidlat. Noong sandaling yun, kita kong nasa harap ko na mismo ang matandang pulubing nakabanggaan ko, subalit may nagbago sa kanyang itsura. Napakapula ng mga mata niya at naging kaliskiso ng balat. Kitang-kita ko ang pagkainis sa kanyang mukha at walang ano-ano ay bigla na lang niyang hinablot ang isa kong braso. Ngayon, sumama ka sa akin! Huwag! Bitiwan mo ako! Manahimik ka! Ayaw mo akong bitiwan, ha? Hetong saya! Nakakairita! Pero hindi ako napipigil ng bibitsoging pangondra. Akin ka! Akin ka! Ate! Nandiyan na kami! Ate Shane! Brennan! Tulong! Tulungan niyo ako! Nahintakutan ako ng magawang tiisin ng aswang ang sinaboy kong asin kahit umuusok ang balat niya. Hinila niya ako papunta sa bintana. Lalo akong nahintakutan ng maisip na doon niya ako idadaan. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo, sabi ako! Nakakaindi ka ng babae ka! Manahimik ka na! Ate! Konti na lang, mabubuksan na namin ang pinto! Brennan! Sa bintana! Sa bintana ako ilulusot! Narinig kong may tumakbo palayo sa pinto ng kwartong kinaroroonan ko. Pababa iyon ng hagdan, bagamat kinakalampag pa rin naman ni Brennan ang pinto. Binuksan naman ng aswang ang bintana. Bitiwan mo ako! Ano ba? Hindi! Sasama ka sa akin! Hindi! Ngayon, tapos kang hayop ka! Hidya! Ay, bakit? Nagkaroon ako ng pag-asa nang bigla na lang dumating si Mang Noli. Bitbit niya ang isang napakatalas na itak. Saktong nakalapit siya sa amin nang lumapag ang aswang sa bakuran at nataga niya iyon sa may isang braso. Dahil doon ay nabitawan ako ng halimaw. Muling inundayan ng lalaki ang aswang kaya hindi ako nito magawang hablutin ulit. Masyado kang abala! Humanda ka sa akin! Papatayin kitang disturbo ka! Subukan mo kung kaya mo! Demonyo! Yan! Na mortal!
Napasiksik na lang ako sa dingding ng bahay. Nakita kong nagpang-abot ang itak ni Mang Noli at ang mga kuko ng halimaw. Lamig na lamig ako noon dahil wala akong saplot at basang-basa pa ako ng ulan. Napapikit na lang ako ng ambahan ng saksak ng aswang ang lalaki. Ngunit nang dumilat ako ay daplis lang sa balikat ang natamo ni Mang Noli. Tinadyakan siya ng halimaw. Tumilapon siya papunta sa mababang kahoy na bakod. Nabuwal yun, Sir Jupiter, at bumalandra si Mang Noli sa putikan. Hindi! Manoli! Umilag kayo! Hindi! Ron! Tapos ka na! Muling inambahan ng matatalim na mga kuko ng aswang si Mang Noli. Si Mang Noli naman ay pilit pa rin bumabangon habang hawak-hawak ang patalim. Napaatras ako padikit lalo sa dingding hanggang sa may makapa akong medyo malaking bato sa lupa. Hindi na ako nag-isip, Sir Jupiter. Inihagis ko yun pukol sa paa ng halimaw. Hetong sayo! Ang wisit kang babae ka! Ikaw ang mamamatay! Nang madapa ang halimaw ay agad itong inundayan ng mga saksak ni Mang Noli. Tinangkapan itong umilag ngunit tinamaan pa rin siya sa may tagiliran at isang binti. Muli niyang sinuntok si Mang Noli. Napaatras ito. Doon bumuelo ang aswang upang makatayo at magtangkang tumakas. Hindi pa tayo tapos! Babalikan kitang babae ka! Babalikan kita! Hindi ka na makakabalik! Dahil hindi ka na makakatakas! Isa pang asungan! Brennan! Mag-iingat ka! Kinabahan ako nang biglang sumulpot si Brennan mula sa kabilang bahagi ng bahay. May bitbit siyang kung anong matalas na bagay na hindi ko agad naaninag ng maayos dahil sa dilim. Inambahan siya ng mga kuko ng aswang subalit sadyang nanghihina na ang halimaw dahil sa mga natamong sugat mula kay Mang Noli. Paika-ika na nga po ito kung tumakbo papunta sa kapatid ko. Humanda ka sa akin! Igaganti ko si Tita Belen! Igaganti ko ang kapatid ko! Kita kong umakto si Brennan na sasaksakin ng aswang, ngunit agad na nakailag pa atras ang halimaw. Gayon pa man ay nawalan ito ng balanse dahil sa iniindang mga sugat at tuluyang napatihaya. Hindi na po nagpatumpik-tumpik ang kapatid ko. Agad niyang sinaksak ang halimaw diretso sa may harap ng leeg. Hindi pa nakontento si Brennan, inugot niya ang kanyang hawak. Noon ay nakita ko na sa liwanag ng kidlat na isa pala yung pinatulis na kawayan. Agad-agad ay muli niya yung pinansaksak sa mismong dibdib ng halimaw. Pagkatapos noon, bumalik na ang aswang sa anyong matandang pulubi. Hayop ka! Papatayin kita ang demonyo ka! Mamamatay ka na! Wala na halimaw! Ate, kumusta ka? Anong ginawa sa'yo nitong hayop na to? Brennan, hindi naman na yun. Ang mahalaga, nagtagumpay ka. Nagtagumpay kayo ni Mang Noli. Tagumpay natin yun, Ining. Muntik na nga ako kanina eh. Masyado siyang malakas. Maski asin, kaya niyang tiisin. Ate, halika na. Bumalik ka na sa loob at magbihis. Nilalamig ka na, oh. Noon ko lang napansing punit-punit na rin pala ang damit ng kapatid ko, Sir Jupiter. Napatanong pa ako sa isip ko kung bakit ganon ang itsura niya, ngayong hindi naman siya gaanong napuruhan ng aswang. Subalit dahil nga sa kalagayan ko rin noon ay dali-dali na akong bumalik sa loob ng bahay at nagbihis. Pagkatapos tinulungan namin si Mang Noli na ilibing ang bangkay ng aswang sa may kakahuyan nang tumila na ang ulan. Sana, hindi na bumagon niyang halimaw na yan. Ang sakit niya sa ulo. Posible po bang bumangon ulit ang patay na aswang, Manong? Posible yon. Lalo na kung hindi pa niya na ipapasa ang kanyang itim na bato sa iba. Babangon niyan para maghanap ng mapapasahan. Yung iba naman,
talagang bumabalik sa kung paano sila bago namatay. Sa totoo lang, bata, kahit ako ay hindi rin kumbinsido sa bahaging yon ng mga alamat ng aswang. Wala pa kasi akong nakikitang aswang na muling nabuhay. Pero may dahilan kung bakit laman ng mga kwentong bayan ang tungkol dyan. Kung sa bagay, sa dami ng mga nangyari nitong nakaraan, mahirap nang makampante at hindi maniwala sa mga maaaring totoo. Brennan, sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyari sa'yo nang bumili ka ng mga pangontra? Yung iniisip ko yon, siguradong hindi na ikaw yung kasama ko pabalik ng bahay. Talagang hindi na ako yun, ate. Hinarang ako ng demonyong yan nung pabalik na ako. Kaya napilitan akong umiba ng daan. Napunta ako sa may ilog. Tapos, anong nangyari sa may ilog? Sinalakay niya ako, ate. Ramdam na ramdam kong gusto niya talaga akong tuluyan. Siguro, para wala nang makapigil sa kanya. Paano ka nakatakas? Pilit niya akong kinakalmot, ate. Buti na lang at may napulot akong sanga na meron pang mga dahon. Yun ang winasiwas ko sa kanya para hindi niya ako malapitan ng sagad. Yun nga lang, ay napunit pa rin ang damit ko. Tapos nung napakalapit ko na sa ilog, tumalon ako at nagpatangay sa tubig. Diyos ko, napakadelikado ng ginawa mo. Ate, mas may pag-asang mabuhay ako sa ilog kaysa sa harap ng aswang. Yun nga ang nangyari. Hindi niya ako sinundan ng tinangay ako ng agos. Siguro, mas inuna niyang mapuntahan ka. Nung nasa medyo malayo na ako, kumapit ako sa ugat ng isang puno. Tapos nung nakaahon na ako, si Mang Noli agad ang hinanap ko. Mabuti na lang talaga at umabot pa kami, Ineng. Bago ka pa mapudlaan ng halimaw na yon. Napakalaking problema sana pag nagkataon. Huwag na lang nating pag-usapan ng posibilidad na yon. Kinikilabutan po ako, Manong. Naiintindihan ko. Ano nang plano nyo ngayon? Malapit nang mag-umaga. Bumalik na tayo sa kapilya. Tsaka na lang yung pahinga pagkatapos ng libing. Nailibing naman po namin ng matiwasay si Tita Belen noon, Sir Jupiter. Nahirapan nga lang kaming ipaliwanag kina Mama at Papa kung ano talaga ang nangyari. Mabuti na lang at naririyan naman si Mang Noli. Tinulungan niya kaming isalaysay sa mga magulang ko ang lahat-lahat. Hapon noong parehong araw ay bumiyahe agad kami ni Brennan pabalik ng Romblon. Nagpaiwan lamang sina Papa at Mama para asikasuhin ang mga naiwang ari-arian ni Tita. At simula noon, naging maayos naman ang buhay naming magkapatid. Hindi pa nga lang ako nakakapag-asawa. Wala eh. Sadyang napakalaking trauma ang inabot ko sa nangyaring yon. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Siguro nahulaan na ninyo kung anong kwento ang tinutukoy kong hawig sa naranasan ko. Kung may nakakaalam sa inyo, kayo na lang ang maglagay ng link sa comment. Gusto ko rin pong marinig ang mga kuro-kuro ninyo. Kung ang aswang bang nakaengkwentro ng babae sa kwentong yun ay iba sa nanggambala sa akin. O baka yun mismo ang nakaengkwentro namin dati at nabuhay para muling maghasik ng lagim. Marami pong salamat.